Naisip nyo na ba kung paano nakakarating sa atin yung halos lahat ng gamit natin? Mula sa kape na iniinom nyo tuwing umaga hanggang sa cellphone na hawak nyo ngayon? Lahat yan, alam nyo ba, nagsisimula sa isang napakalaking mundo na bihirang-bihira nating makita, ang mundo ng global shipping. At yung mga daungan o port na tulad nito, yung Port of Busan sa South Korea, sila yung parang tumitibok na puso ng buong pandaigdigang ekonomiya natin. Sila yung pinaka-critical na tulay na nag-uugnay ng mga produkto sa mga taong tulad natin. Pero, heto ang problema. Sa panahon natin ngayon, sa ika-21 siglo, itong mga mahalagang sentro na to ay nahaharap sa mga dambuhalang hamon na kung hindi maagapan ay pwedeng magpabagsak sa kanila. So, ano ba itong mga hamon na to? Isipin nyo, para silang nasa gitna ng isang perfect storm. Una, yung global supply chain, sobrang gulo, hindi mo mahulaan kung anong susunod na mangyayari. Pangalawa, yung mga batas para sa kalikasan, palakas ng palakas, pahigit ng pahigpit sa buong mundo. At pangatlo, yung pressure na kailangan na nilang maging digital. Kapag pinagsama-sama mo yan, ang resulta, isang napakakomplikado at napakamahal na operasyon. Ang tanong tuloy, paano mo papatakbuhin ang isang bagay na kasing laki ng siyudad kung saan lahat ay gumagalaw at pabago-bago? Dito na ngayon papasok yung ating case study, ang Port of Busan sa South Korea. Alam nyo, naharap sila sa isang malaking pagpapasya. Hahayaan ba nilang malunod sa mga problema o gagawa sila ng paraan para mag-innovate? Pinili nila yung pangalawa. Tingnan nyo naman yung laki ng itinalo niyan. Mula sa kalahating milyon lang, biglang sumipa sa mahigit 23 milyong container units. Grabe! Yung ganitong kalaking paglago, nangangailangan yan ng isang revolusyonaryong paraan ng pamamahala. Hindi na pwede yung dating sistema. At ang solusyon ng Busan? Isang napakatalinong konsepto ng AI na tinatawag na digital twin. Ano to? Sa madaling salita, para kang may isang virtual command center para sa buong dawangan. So, paano ba to gumagana? Simple lang. Isipin nyo, gumawa tayo ng perpektong digital na kopya ng buong Port of Busan sa loob ng isang computer. Pero hindi lang to basta drawing o litrato ah. Etong kopya na to ay buhay. Kumukuha ito ng live data mula sa totoong mundo, kaya real-time din siyang mumagalaw. At dahil dyan, nagagawa nating makita at mahulaan ang hinaharap. Sige, umpisahan natin sa dagat. Ang unang ginagawa ng sistema ay alamin ng may sobrang taas na accuracy kung kailan eksaktong darating ang bawat barko. Bakit to importante? Kasi bawat minuto na naghihintay ang isang dambuhalang barko sa dagat, libo-libong dolyar ang nasusunog sa krudo at nasasayang sa oras. Okay, pagdaong ng barko, punta naman tayo sa lupa. At dito, lalong nagiging kahanga-hanga yung sistema. Isipin nyo, para siyang isang conductor ng orkestra. Yung AI ang nag-orkestra sa komplikadong sayaw ng bawat crane, bawat truck, bawat container mover sa loob ng terminal. Bawat galaw, alam na alam niya. At hindi pa dyan natatapos. Yung talino ng sistema, lumalabas pa mismo sa gate ng daungan. Minomonitor din ito yung mga truck sa kalsada para i-manage yung traffic. Ang goal, isang tuloy-tuloy at walang aberyang daloy mula sa barko hanggang sa mismong highway. At heto, ito yung pinakamagandang picture ng lahat ng sinasabi natin. Ang digital twin, siya yung nagsisilbing central nervous system ng buong daungan. Siya yung utak na nagkokonekta at nag-uutos sa bawat parte para gumalaw sila ng sabay-sabay bilang isang organismo. Okay, so tama na muna sa technical stuff. Ngayon, tingnan naman natin yung punchline. Yung mga totoong resulta, yung mga numerong nagpapatunay kung gaano kaepektibo itong AI na to. Unang-una, 93%. Yan ang accuracy ng sistema sa paghula kung anong oras eksaktong darating ang isang barko. Isipin nyo, halos perpekto na. Ibig sabihin, mas kaunti na yung mga sorpresa at mas pulido ang pagpaplano. At dahil nga sa tumpak na prediction na yan, gumanda ng 79% ang pagiging on-time ng mga barko. Ang epekto niyan, napakalaking tipid sa oras at sa gasolina para sa mga shipping companies. Win-win, diba? At hindi lang pera ang natitipid ha, dahil mas konti yung mga barkong nag-aantay lang at umaandar ang makina sa dagat, inaasahan na mababawasan ng hanggang 33% ang air pollution. Yan ay isang malaking panalo para sa ating planeta. At syempre, yung bottom line, sa pamamagitan ng pag-optimize ng lahat ng operasyon,
tinatayang kikita pa ang daungan ng karagdagang $7.3 million sa direktang kita bawat taon. Yan yung malinis na kita na galing lang sa pagiging mas matalino. At dahil sa ganito kalakas na mga resulta, syempre, yung mga mananaliksik hindi na mapakali. Tinitingnan na nila kung ano ang susunod na level up para sa teknolohiyang ito. At ito na nga yun, isang futuristic na konsepto ng tinatawag na Port Metaverse. Isipin niyo to, isang shared virtual space kung saan lahat ng kasama sa logistics, importers, exporters, truckers, shipping lines, pwedeng mag-interact at magtulungan sa loob mismo ng digital twin. Kaya dito ko naiiwan ng tanong na yan sa inyo. Kung ang isang buong daungan na isa sa mga pinakakomplikadong sistema sa mundo ay kayang gawing mas matalino, mas mabilis at mas malinis ng AI, ano pa kaya ang susunod? Kasi ang teknolohiyang ito may potential na baguhin hindi lang ang shipping kundi pati na rin ang paraan ng pamamahala natin sa ating mga syudad, sa ating mga pabrika, at sinong nakakaalam, marahil sa ating buong mundo.